sa araw na to ay si Ayan Sina ng Purukwan, Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning po. Narito na naman po tayo sa ating 4th weekly draw ng Nature's Medic Branch. Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports. Bandera Reports. Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon, mga kabandera. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-6 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po napapanood sa ating pong telebisyon, sa Channel 40 at ganoon din sa ating pong Facebook Live. Yun pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pangalan naman po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon Edition. Update muna tayo, mga kabandera, sa ating pong COVID case sa buong lalawigan po ng Palawan o sa lungsod po ng Puerto Princesa. Meron po tayong isa po dyan sa may barangay Mandaragat, isa pong 23 years old na lalaki, taga barangay Mandaragat. 23 years old naman din po na lalaki at empleyado po ito ng isang pribadong power company, taga barangay San Jose. 22 taong na babae na nagatrabaho naman po dyan sa department store sa barangay San Jose pa rin po yan. At dyan po sa may barangay San Pedro, isa pong babae na mayroon pong edad na 53 years old. Ito po yung kaanak po ng COVID-19 carrier, mga kaibigan, at isa pong government health worker na taga barangay San Pedro. At ganoon din po, mga kaibigan, dyan po sa may barangay Santa Monica, 22 taon na babae at isang encoder, nagtatrabaho po dyan sa isang merchandising company at residente po ito ng barangay Santa Monica, no? At dyan po sa may San Manuel, meron din po tayo dyan, babae din po, sa may barangay Tinigiban, lalaki din, sa may barangay San Jose, lalaki, at nagtatrabaho po sa isang pribadong power company. Dalawa na po sila, ha? At gayon din, mga kaibigan, isa pong 40 years old na lalaki nagtatrabaho sa Delta P, presidente po ng barangay San Jose. 29 na lalaki nagtatrabaho naman sa Delta P, presidente rin po ng barangay Tagburos. Bandera Reports Afternoon Edition. Marami yung San Jose, ha? Ang San Jose dito ay 1, 2, 3, 4 sa barangay San Jose. Mga kaibigan, sa Mandaragat, isa, sa San Pedro, isa, sa San Manuel, isa din po, at sa Tinigiban, isa, sa barangay Tagburos, isa. So 4 sa San Jose, ha? Marami-rami kami dyan, delikado, ha? Bandera Reports Afternoon Edition. Anyway, mga kaibigan, yung bayan naman po ng Cuyo ay sila po ay nagdeklara na po ng hard lockdown. At yan naman po yung ating pong alamin mamaya kay Mayor Macoy de los Reyes ng Cuyo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, alas 4:14 na po ng hapon, mga kaibigan. At sa pagkakataong ito,
Puntahan natin Kuya Edoy yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin po natin mga kaibigan, yun pong ang haba na intro ko Kuya Edoy, hindi mo tawagan Bandera Reports Afternoon Edition. Yun pong bayan po ng Quezon mga kaibigan, PNP Quezon, o yung muna Rojas muna. Yung mga poste ng palengke na nakatayo sa mga kalsada ng bayan ng Rojas, target na matanggal bago matapos ang taon. Ang tagal naman. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderan Japet Disaka, ipantera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon na kamandarang red target ng Palawan Electric Operativo Paleco na natanggalin lahat ng kanilang posting nakatayo sa mga kalsada ng bayan ng Rojas bago matapos sa taong 2020. Ito ang tiniyak kahapon ni Paleco North Area Manager Cesar Miraflores na naging patawag ng Sangguniang Bayan. Katunayan naman isinisimula na nila ngayong buwan Oktobre sa Barangay Magara kung saan isa sa pinakamarami nakalatayong poste ng Paleco. Kung nito pinaliwanag naman ni Miraflores ang ilang dahilan kung bakit natatagalan bago na ililipat ang kanilang poste. Ano ito'y dahil kailangan muna makakuha ng safe clearance sa DPWH. Hindi naman kasi po pwedeng agarang bunutin ng poste at ilipat na lamang na walang koordinasyon sa nabanggit na ahensya. Pangalawa, 3 poste lamang umano ang maaaring mailipat kada araw upang hindi maapektuhan ang supply ng kuryente sa mas nakakaraming consumer. At pangatlo ay kinakailangan ng malaking budget bago ito mailipat. Samantalang nagbigay naman ng payo ang konseho sa Paleco na habang hindi pa naililipat ang iba pang poste na nakaharang sa kalsada, lalagyan naman ito ng reflectorized warning device upang maiwasang mabangga ito ng mga motorista. Mula sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderan Japet Disaka mula po dyan sa Radyo Bandera Rojas. Bandera Live Report. Magandang hapon po muna pala kay Mama Rose Galas na nanonood po from Australia mga kaibigan. Araw-araw po siya nakaantabay sa ating pong programa. Anyway, Bandera. galing po na Rojas, puntahan naman po natin yun pong bayan ng Rizal, kung saan yung pong modular learning system sa bayan po ng Rizal nagpapatuloy. Ilang mag-aaral inaming nahihirapan. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderan J. Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Kahapon, umarangkada ang unang araw para sa panuruan ng taong 2020 to 2021 mula elementarya hanggang sekundarya. Kung kaya't kahapon, nag-umpisa ng hawakan ng mga mag-aaral ang kanilang mga modules. May paalala naman ang Rizal District sa mga mag-aaral na basahing mabuti ang modules na hawak nila. Isulat rin ang mga importanteng detalye para sa kung sakaling ibabalik man ang mga modules ito, ay pwedeng basahin ito. Ngunit ayon sa ilang mga mag-aaral, tila nahihirapan silang gawin ang mga gawain sa modules, kung kaya't ang ibang mga estudyante todo-diskarte upang hindi mahirapan. Ang iba nagtatanong sa mga may alam at ang iba naman ay dinadaan sa internet. Pati mga magulang ay nahihirapan din umano sa modules. Kaya payo ng ilang mga class advisors sa mga magulang na bantayan at ipaunawa sa mga anak nito ang mga nakasaad sa modules at pwede ring humingi ng tulong sa mga ito. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magbanwa Gamilo para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderan J. Gamelo mula po dyan sa Radyo Bandera Rizal. Oo nga, medyo mahirap talaga yung module na yan. Nabasa ko nung nakaraang araw yan, yung mga module nila. Pagka first time mo nabasa mo na ba yung module ko, Edong? Yung module ni, sino ito anak mo? Si Mikmek, na nabasa mo na? Subukan mong basahin ko yan doon kahit ikaw hindi mo rin maintindihan basta-basta. Diba? Lalo pa yung mga estudyante po natin, mga kaibigan. Dapat dyan talaga, meron talagang, hindi naman kayo, dapat sana before nag-start yung klase na yan, dapat yung mga magulang nag-conduct mo sa isa pong, o kahit na ano lang, one day seminar lang. Diba? Basic training lang po para mas maintindihan po ng mga magulang at para mas maipaliwanag po sa mga anak po natin na mas maganda. Diba, Kuya Edong Abuan? Basahin mo kayo yung module ni Mikmek. Ewan ko lang kung maintindihan mo yun. Kahit na ako, hindi ko mabasa eh. Yung module ng anak ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ano ba yan. Hindi ko alam kung ang sagot dyan. Pambiraw talaga naman ako. Anyway, mga kaibigan, ganun pa man, salamat pa sa mga guro dahil sila po yung nag-effort
Meron pa mga pictures tayo nakita sa Facebook kanina umaga. Ilang ilog? 31 na ilog po yung tinawid ng mga teachers. Diyan po sa may barangay Karamay ata, kung di po tayo nagkakamali mga kaibigan. Maihatid lang po yung mga modules, di ba? Sa mga ganong effort, bili po tayo dyan. Ingat lang po tayo mga ma'am and sir. Bandera Reports Afternoon. Magandang hapon muna pala kay Avon Dangan na nanonood po sa Roas, Palawan, Barangay 3. Samantala, galing po ng Rizal, puntahan po natin Kwedong Abuan, yung pong bayan ng Nara kung saan Liga ng mga barangay sa bayan po ng Nara nag-donate ng 2 unit ng electric fan sa bawat eskwelahan sa munisipyo. Ganda ito ha. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Spark Sase, ibantera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, matapos kasama ng mga mahagi na puspak ang lider ng mga barangay sa bayan ng Nara nitong nakalipas na araw, kahapon muling namigay ang grupo sa pangunan ni Nara Vice President Ernesto John Ferrer ng 2 unit ng electric fan sa bawat unang 5 mga eskwelahan sa bayan ng Nara. Ito'y bilang tulong sa mga guro na nagbibigay sa mga eskwelahan ng module at na pinapatupad dahil sa pandemya kung saan sa unang batch ng pamahagi nito, 5 mga eskwelahan ang nakatanggap ng nasabing mga elektron. Ito ang eskwelahan ng Sandoval Elementary School, Caritin Elementary School, Princess Ordua, Panakan 1 at Panakan 2 Elementary School. Laking pasasalamat naman ng mga guro dahil sa laking katipiran nito sa kanilang budget. Dahil sa ngayon, sagad ang pondo ng mga eskwelahan na kinailangan pang humingi ng ayuda sa LGU para lang sa pambili ng kanilang mga gagamitin tulad ng mga bond paper para sa module classes. Samantala, ilang mga eskwelahan o mga eskwelahan pa rin ang makakatanggap nito sa ikalawang batch ng pamamahagi na naturang mga electric fan. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Part copy para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs. Bandera News Philippines. Bandera Live. Maraming salamat kay kabanderang Spark Sase mula po dyan sa Radyo Bandera Nara. Kwedong? Bandera Live. Magandang hapon muna pala kay Kim Empas Balontong at kay Ma'am Marilo Binyas Prudente. At nanonood po siya ngayon. Magandang hapon bandera from Coron, Palawan. Irene Bungay, ha? Samantala, galing po ng Nara, puntahan naman po natin yun pong bayan ng Batarasa, Kwedong. Si Manong Frank, yun pong pamamahagi po ng SAP sa Barangay Rituba. Nagpapatuloy, mahigit 500 benepisyaryo nakatanggap ng ayuda. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Frank Tronco, ibantera mo. Bandera Live Report. Okay, magandang hapon, kabanderang Aid. Araw ng Lunes, Mr. Sikot ako sa Lukuyan. Mula na pinamahagi sa mga benepisyari ng Barangay Rituba ang Sub-Social Amelioration Program sa pamumuno ni MSWDO Erlinda Bekisto kasama ang kanyang mga tauhan at katuwang ang empleyado ng Barangay Rituba at sama-samang isinasagawa ng maayos ang sabing ayuda sa nasabing lugar. Umabot sa 561 ang benepisaryo ang tumanggap ng tigli 5,000 piso mula sa emergency fund ng DSWD na ikatuwa naman ng mga ito. Subalit sa hindi pinalad na maisama sa listahan ay umaasa pa rin sila na mabigyan sa mga susunod na pagkakataon. Mahigpit pa rin na ipinapatupad ang paggamit ng face mask, social distancing sa lahat ng mga tao na kung saan doon ipinamahagi ang ayuda sa nasabing lugar. Mula sa Bandera News, Rio Toba, Batarasa, Frank Tronco para sa pinakarespetado sa news and carry the force. Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Alright, maraming salamat kabanderang Frank Tronco mula po dyan sa Radyo Bandera Batarasa. Bandera Reports Afternoon Edition. Sinulan natin Kuya Dong yung report ng bayan ng Taytay. Yun pong mga pampublikong sasakyan na walang prangkisa, patuloy ang pagdami sa bayan po ng Taytay. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Marilo, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, kabanderang Ed. Ilang concern ang nagpaabot ng kanilang pahayag sa Newstem patungkol sa ilang mga jeep, shuttle van, multicab na bumabiyahe sa 31
isang barangay dito sa bayan ng Taytay. Ayon sa ipinarating impormasyon sa Newstem, nababahala ang ilang mga pasahero sa kadahilanang wala itong mga franchise at gaming lamang ay mayor's permit. Samantala, nakausap naman ng Newstem ang mga driver ng ilang mga sasakyan at ayon sa kanila, sila ay nakikiusap na wag naman silang higpitan sa panahon ngayon dahil tayo ay humaharap pa rin sa pandemya. Live mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Marilushane Bulaquiña para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Marilo Bulaqueña mula po dyan sa Radyo Bandera Taytay. Tawa-tawa si Kuya Abon eh. Ha? Bandera Live. Samantala, Romeo Bravo, magandang hapon kay Kim Maluntong. Magandang hapon po ha, Kuya Dong. Sunod natin Kuya Dong, yung pong bayan po ng Brooks Point. Yun pong mga frontliners ng bayan po ng Brooks Point, tuloy-tuloy pa rin ang pagsundo sa mga LSI at ROF na papauwi sa kanila pong munisipyo. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Lore Desa, ibandera mo. Bandera Live Report. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsundo ng mga medical team at frontliners sa pangunguna ni Mr. Danilo Ismerio na siyang Interagency Task Force Block 5 Commander. Kasama din ang ilang membro nito sa lungsod ng Puerto Princesa upang sunduin pauwi ng bayan ng Block 5. Walang humpay ang pagtawag at pagkuha ng litter of access stamps sa munisipyo na isa sa requirements na kailangan ng LSI at ROF para sila ay makauwi ng bayan. Samantala sa ngayon, nananatiling zero pa rin sa kasong COVID-19 ang nasabing munisipyo at patuloy na nananawagan ang lokal na pamahalaan maging ang IATF Block 5 na patuloy lang sa pagsunod sa mga ipinapatupad ng health protocols nang sa ganun ay tuluyan na mawala o wala ng magkakapositibo sa nasabing sakit na coronavirus dito sa munisipyo. Mula sa Radyo Bandera Block 1, Gloria Sandidez para sa pinakarispitado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Lore Desa mula po dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Bandera Live. Magandang hapon muna pala kay paring CJ Andres, mga kaibigan, loko-loko itong tao na to. Samantala, alas 4:26 po ng hapon, galing po ng Brooks Point. Puntahan naman po natin yung pong bayan ng Coron, kung saan Municipal Ordinance number 41 mahigpit na ipapatupad sa bayan po ng Coron. Alamin natin kung ano ito sa report ni Kabanderang Glo Arguelles. Kabanderang Glo, ibandera mo. Bandera Live Report. Yes, magandang hapon Kabanderang Ed, magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Mahigpit na ipapatupad sa Coron ang Municipal Ordinance number 41, Series of 2020 o ang batas na nag-aatas sa lahat ng Coronians na magsuot ng face mask at face shield, pagpapanatili sa social distancing kapag lalabas ng bahay at magbibiyahe at maging sa kanila pakikipag-usap. Ito ay matagal nang pinapatupad dito sa bayan ng Coron, subalit ayon sa proponent ng Municipal Ordinance number 41 na si SB Junyong, kailangang proteksyonan ng bawat isang Coronians una ang kanyang sarili, mga mahal sa buhay at kapwa Coronians at marapat lamang na sumunod sa health protocol. 500 pesos ang multa sa unang paglabag o 8 hours community services o parehong multa at pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. 1,000 naman sa ikalawang paglabag at 15 days na pagkakakulong. 1,500 sa third offense, 30 days na pagkakakulong o parehong multa na at 2,500 naman sa ikaapat na paglabag at 3 buwan na pagkakakulong. At kung ang mga business establishment naman ang lalabag ay revocation ng business permit o closure ng kanilang mga establishment. Ito ang ipinapatupad ngayon ng Coron Municipal Interagency Task Force at patuloy sa pagkilos ang mga kinatawan ng mga barangay para naman ipaalam sa mga Coronians na hindi basta-basta ang batas na ito dahil meron itong karampatang kaparusahan at multa. Samantala, nilinaw naman ng Coron Public Information Office na walang katotohanan
ang kumakalat na balita at usap-usapan na muli magkakaroon ng lockdown sa Coron. Nakikiusap din ang Coron Interagency Task Force sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na tigilan na ang pagpapakalat na ito dahil nagdudulot ito ng panic sa Coronians. Ayaw na namin ng lockdown. Yan ang report mula sa bayan ng Coron. Global na Baiguel US para sa pinakarespetado sa News and Comment Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabandera nga Glo Arguelles mula po dyan sa Radyo Bandera Coron. Samantala, alas 4:29 na po ng hapon mga kabandera. Magbabalik pa rin po ang Bandera Reports Afternoon Edition. Makalipas lang po ang ilang paalala. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Sanfilm Plus Herbal Capsule. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza.
Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So anong iniintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Nature's Medic San Vicente Branch. Ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Richie L. Pabilonia, Makatumbali, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Marlo Bulagaw ng Purok Katutubo, Rizal, Palawan. Ayan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Sir Jose Manicdao ng Barangay 3 Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning everyone. Dito sa Nature's Medic Rojas Branch. Ang maswerteng nabunot ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Dito po sa ating Nature's Medical Nilo Branch, ang maswerteng nanalo sa linggo ito ay si Roselyn Villarmino ng Pasadena, El Nido. Ma'am Roselyn, maraming salamat po at congratulations. At may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alright, balik po tayo mga kabandera. Alas 4:37 na po ng hapon. Okay, magandang hapon muna pala kay Sir Rehan Ukay-Ukay dyan po sa bayan po ng Coron. At ganoon din po kay Mama Marilyn Kidong Salazar. Magandang hapon po. Okay, samantala mga kaibigan, puntahan mo natin ngayong hapon yung pong bayan po ng Cuyo, mga kabandera, kung saan po yung isa pong barangay po dyan ay nagpatupad na po ngayong araw ng hard lockdown. Dahil po ito sa... Okay na si Mayor Makoy? Dahil po ito sa sa COVID-19 mga kaibigan. At mamaya po ng konti, dyan na si Mayor Makoy. Kasapin po natin si Mayor Makoy de los Reyes ng bayan po ng Cuyo. Mayor Makoy, magandang hapon. Si Ed Agara po sa Radyo Bandera Puerto po, Mayor. Sir, magandang hapon din po at sa lahat po ng tagapakinig, magandang hapon po. Opo, Mayor Makoy, unang-una po, kumusta na po yung ilang barangay po dyan sa bayan po ng Cuyo? Okay naman po yung iba, pero dito po may nag-hard lockdown po kami ng isang barangay dahil nadadagdagan po yung kanilang case sa pag-contact tracing po namin. Opo, Mayor Makoy, pagka sinabi po ng hard lockdown, ano pong ibig sabihin nito at ano po yung mga protocol na iba?
Ayun po, ginawa ko po na pinagsabihan ko po yung barangay na isara na po lahat na po ng establishment sa loob ng barangay nila para po wala na talaga, hindi na makakalabas yung mga tao sa kanilang mga bahay. Opo, hard lockdown, wala pong mga establishmentong bukas at syempre po, Mayor Makoy, ganoon din po yung mga residente, kailangan po talaga mahigpit yung ating pong pagkapatupad na wala pong lalabas ng kanila pong bahay. Opo, kasama na po yun po yung unang-una. Kaya nga pinasara na po namin yung lahat ng establishment doon sa loob ng barangay na yun para po hindi na makalabas o makapunta po ng mga tindahan yung mga residente nila. Opo, Mayor, yung barangay ba na yan? Ano nga pong barangay ito, Mayor? Barangay Kabigsing po. Opo, okay, yung barangay Kabigsing. Okay, so Mayor, syempre, hard lockdown po sila ngayon. Wala pong lalabas ang bahay nila. Wala rin po mga establishmentong bukas. Meron po bang ayudang ibibigay po dyan yung lokal na pamahalaan ng Kuyo? Ayun po, nakabigay na po ng ayuda yung ating barangay. Then baka bukas po yung munisipyo na po yung magbibigay ulit ng dagdag ayuda. Pero kung iba po na mayroong mga pangangailangan, nagbigay na rin po ng numero ng cellphone number ng ating taga-barangay para po i-text na lang sila na po bibili ng mga pangangailangan po ng kanilang mga kabarangay. Yun, okay. Medyo mahirap po, Mayor, dahil talaga pong napakadelikado po itong virus na yan. So, ganun pa man, ngayon po ay hard lockdown kayo dyan. Maliban doon, Mayor, ano po yung mga ating pong gagawin dyan sa bayan po, dyan po sa isang barangay na yan? Yun nga po, sa kasalukuyan po ngayon, nag-rapid test po kami doon sa isang zone. Kung saan po maraming nahawaan ng COVID-19 at saka po may mga sinuswab na rin po para po may padala po bukas sa barko. Apo, Mayor, sa ngayon po, ilan na po ba yung kumpirmadong meron pong COVID dyan po sa barangay na yan? Sa ngayon po, yung kung hindi po ako nagkakamali, 19 po yung kumpirmado na positive po sa barangay Kabigsing. Opo, so maliban dyan, Mayor, meron ba tayong mga hinihintay? Kasi syempre, swab test po yan at medyo matagal po yung pagdating po ng result. Meron ba tayong, Mayor, na inaasahan pa na posible na mag-positibo pa? Sa ngayon po, yun po nga, na ginagawa po namin, simula po kahapon, nagsuswab po kami. Hanggang ngayon po, then bukas po ipapadala namin sa barko sa Milagrosa, papunta dyan sa Puerto Princesa. Yung shampoo na bagong kaso po namin ngayon, pagkakaalam ko po, baka yun na po yung total po sa 42 na pinadala namin swab sample. Opo, siyam na yun. Yun na po yung pinakahuli. At, pero baka po, opo. Wala na kasi yun pa rin bagong update sa amin. Pero Mayor, yung ating pong contact tracing, tuloy-tuloy pa rin po. Opo, sa ngayon po na talagang lahat po ng taga-RHU gumagalaw na po saka yung mga deployed po ng DWH sa contact tracing. Kaya nga sa daming amin ngayon na nirarapid test at saka sinuswab, sigurado na madadagdagan pa po kami. Yan ang medyo nakakalungkot po, Mayor. At for sure, yung ating po mga kabarangay po dyan sa Kuyoy, talagang sila po yung nagpapanik na rin po, Mayor. Ay, opo. Natatakot na rin po siyempre yung mga kababayan natin dahil nga hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita kung sino po yung may dala po niya ng virus na yan. Pero siyempre, kami po, ginagawa naman po namin lahat sa LGU para po malaman, matuntun po namin at saka matapos po namin yung contact tracing para hindi na po magtagal, maayos namin yung sitwasyon dito. Oo nga po, Mayor, dahil kaawa din po yung ating po mga kabarangay at mga kababayan dyan po sa Kuyo. So ito, Mayor, hanggang kailan po ito magtatagal, Mayor? Yung lockdown po namin hanggang 13 pero depende po sa sitwasyon po yan. At saka po gusto ko rin po magpasalamat sa provincial government sa tulong po nila dito na pinadala ng mga tauhan ng PSO. Then, palita po sa akin ni PDRRMO Jerry Alili, magpapadala po daw bukas para may dako po ng Coast Guard na re-responde po dito. May dala po mga tao at saka po dagdag po na ayuda dahil po sa provincial government, sa pamahala po ni Governor GCA na itutulong po dito sa bayan ng Kuyo. Ayan, so maliban para dyan, Mayor, sa medical team na pinadala po ng PDRMO, meron din pong tulong pinansyal yung ating pong provincial government. Magbibigay po sila ng karagdagang food packs para po dito sa bayan ng Kuyo at saka po
nag-request na rin po ako dahil nga underman yun din yung underman po kami dito sa PNP. Nag-request po ako ng karagdagan po na PNP personnel para po makatulong po dito sa ating sa pagbabantay po sa mga barangay. Oo nga po, Mayor, dahil although na medyo may kalakihan po yung Kuyo, yung inyo pong isla po dyan, talaga pong hirap pa rin po yung PNP sa pagbabantay 24/7. Opo, yun nga po kasi underman po yung PNP namin, kaya nag-request po ako sa PDR na kung pwede po mag-augment po dito ng tao PNP para po makadagdag po dito sa PNP personnel. Alright, okay. Mayor Macoy de los Reyes, magandang hapon po sa inyo at good luck po unless po na mayroon po kayong nais iparating dyan po sa ating sa mga kababayan sa Kuyo. Go ahead po, Mayor. Yun lang po, cooperation naman, yung paulit-ulit ko sinasabi. Gawin na natin, magtulungan na lang po yung mga mamamayan kung paano po natin masupuagad yung COVID-19 dito sa atin sa bayan ng Kuyo para po hindi na masyadong lumala pa. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mayor Macoy de los Reyes, at good luck po dyan sa inyo sa bayan po ng Kuyo, sir. Salamat din po. Sir, salamat din po. Alright, okay. Radyo Bandera COVID-19. Kaidong, sige Sir Kaidong, ha? So, hard lockdown, meron na rin po ibang mga ayuda na binigay po yung ating pong provincial government dyan po sa bayan po ng Kuyo. Kagaya po ng pagbibigay po ng karagdagang medical team dahil nga po medyo parami na po ng parami yung mga COVID cases dyan po sa bayan po ng Kuyo. Kaya nagpadala na rin po yung PDRRMO ng medical team para po tulungan mag-assist doon po sa kanila pong ginagawang pagra-rapid test at yung sa paghahanda na rin po ng bayan po ng Kuyo. So nakalungkot man pero sana po ay maibalik na po uli sa normal yung pong bayan po ng Kuyo. Anyway, mga kaibigan, isingit lang po natin na ito mga kaibigan, mainit-init pang balita ha. Galing po ito kay Kabadirang Kester Gomez dyan po sa bayan po ng Quezon. Yun pong paggawaan ito ng baril. Nasa kabilang linya na po si Kabadirang Kester Gomez. Kabadirang Kester, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kabandera sa buong lalawigan ng Palawan. Kauwi lang natin, Kabadirang Ed, galing sa Barangay Suwangan sa bahaging Surito dito sa munisipyo ng Quezon. Kasama natin yung tropa ng Quezon PNP at yung grupo rin ng Marines, Kabadirang Ed, kung saan merong ikinasang search accident. Kasi wala silang hawak na search warrant, Kabadirang Ed. Ito ay may kaugnayan sa sunod-sunod niya na shooting incident dito sa munisipyo ng Quezon at patuloy nilang operasyon pagkakandak ng mga impormasyon, investigasyon, Kabadirang Ed. Dito nila nalaman na meron palang gumagawa ng iba't ibang klase ng baril dito sa munisipyo ng Quezon, Kabadirang Ed. Dahil nakumpiska nila dito yung nasa 11 iba't ibang klase ng baril, Kabadirang Ed. Kabilang dyan yung 5 improvised na shotgun, 4 na caliber 38 revolver at yung caliber 22. Meron ding mga na-recover, Kabadirang Ed, na 2 empty shell na shotgun at 4 na live ammunition. Yung bahay, Kabadirang Ed, pagawaan ng mga baril na ito ay bahay ito ng nagangalang June Magbanwa, Kabadirang Ed, na ngayon nga ay hawak na ng PNP at nakatakda ng NPC ito, Kabadirang Ed, sa araw ng bukas. Okay, Teng, binabanggit mo na paggawaan ng baril kasi marami tayo dito nakita mga baril, yung mga revolver na yan, mga sumpak na yan. Ano raw, Teng, yung purpose nito? Teng? Kabadirang Ed, nakausap rin natin yung mismong suspect, ito nga si Ginoong June Magbanwa. Binabanggit niya na merong mga nagpapagawa sa kanya, nagpapaayos ng mga baril, Kabadirang Ed. At yung mga improvised na yan, gawa yan. Yung kung alam natin yung shock ng motor, yan yung ginagawa niyang improvised shotgun. Marami siya sa kanyang bahay, kaya yung talaga ginawang pagawaan talaga ng iba't ibang klase ng baril, Kabadirang Ed. Merong 38, 22, merong mga shotgun. Kaya nagulat din yung ating PNP at binabanggit rin ng tropa, Kabadirang Ed, na minsan na rin pala itong nahuli sa kaparehong kaso. Kabadirang Ed, itong si June Magbanwa. Alright. So, Teng, paano ito nalaman ng PNP na meron dyan mga pagawaan ng baril? Dati dahil meron niya siyang record, Kabadirang Ed, meron siyang record na gumagawa ng mga baril. Akala ng tropa, ihuminto na ito sa kanyang trabaho. Kaya isa ito, Kabadirang Ed, kung matatandaan natin, yung merong binaril sa Barangay Suwangan na isang L300 at nakitaan niya ng mga bala ng shotgun. Kaya napaisip, kung magpalisipan sa tropa,
tropa ng PNP na imbestigahan ulit yung lugar, partikular na itong binabanggit nating suspect ngayon, Kabanderang Ed. At yan nga, nakitaan na tumambad sa tropa yung napakaraming baril at yung material pa sa paggawa nito. Oo, naku, napakadelikado yan, Teng. Baka naman kilala nito ng suspect na yan, yung mga taong involved sa shooting incident sa bayan ng Quezon, Teng. Isa yan sa tinitignan ngayon ng PNP. Nasa ilalim yan ngayon ng investigasyon ng ating mga otoridad, dahil kung sakali man na yung mga suspect na sa likod ng mga shooting incident ay nagpapagawa ng baril diyan sa nasabing ito, partikular na itong si June Magbanwa, malaking tulong ito, Kabanderang Ed, para marisolba itong sunod-sunod na shooting incident na naganap dito sa munisipyo ng Quezon. Oo, sobrang dami yan, Teng. So parang Teng, yan na yung kanyang ginagawang hanap buhay. Oo, ito na talaga yung ginagawa niya hanap buhay, dahil siya talaga yung dinadalhan ng mga sirang baril at siya yung umaayos, Kabanderang Ed. Marami siyang gamit. Kompleto siya sa gamit sa paggagawa itong mga improvised na shotgun, Kabanderang Ed. At hindi lang dahil talagang mahaba yung kanyang ginagawa, Kabanderang Ed. Oo, wala ba nakuha Teng? Wala ba dyan nakuha mga explosive? Kabanderang Ed? Wala ba ng mga nakuha dyan mga explosive? Wala pa, maliban dyan sa mga baril na yan at yung mga bala, wala mga explosive, yung mga bomba, walang nakita sa kanyang tahanan, Kabanderang Ed. Binabanggit niya itong si June Magbanwa na ito, 13 years old pa lang siya nang magsimulang gumawa ng mga improvised na shotgun, Kabanderang Ed. Nako, talagang medyo marami-rami itong mga baril na ito, Teng, at talagang hindi ito makakalabas. Patong-patong na kaso na ito. Teng! Nawala si Kabanderang kay Sir. Kaya dong, abuan. Dahil baril ito tinanong niyo yan. Yung mga alam niyo mga kaibigan, yung shock na motor sa harapan, di ba? Para siyang merong tubo-tubo doon sa may harapan na yan, mga kaibigan. Yan po yung ginagawang parang yung baril ng shotgun. Yan po yung ginagawa ni Mr. Magbanwa, mga kaibigan, at binebenta niya ito. Magkano raw yung benta niya sa mga baril na yan, yung shock na motor? Hindi na nabanggit nitong si June Magbanwa kung magkano yung paayos sa kanya o pagbebenta nitong nasabing mga baril, Kabanderang Ed, dahil iba't iba rin yung individual na nagmamayari itong mga kalibre na ito. At hindi lang taga-munisipyo, may mga binabanggitang taga-ibang bayan, Kabanderang Ed, na nagdadala talaga sa kanya dito para ipaayos itong nasabing mga kalibre na ito, Kabanderang Ed. Alright, anyway, maraming salamat, Kabanderang Teng, at antabay tayo sa mga iba pang update dyan sa inyong operasyon na yan. Maraming salamat, Kabanderang kay Sir. Thank you so much sa mga ating mga kababayan, yung mga huling update pa kaugnay dito sa balitang ito. Yan pa rin yung mga balita dito sa Quezon, kay Sir Gomez. Magandang hapon. Bandera Live Report. Exclusive, mga kaibigan, si Casey Arteng Ginto Gomez, mga kaibigan, na isa pong operation yung kanila pong ikinasa dyan po sa bayan po ng Quezon, at yan nga po yung natagpuan. Ang dahil barilo, ilang 38 yan na revolver. Tapos mayroon pa mga mahaba, meron pa mga improvised na shotgun, mga kaibigan. Kaya nga po binabanggit ko kanina yung tubo o yung shock na motor sa unahan. Pwede pala yan. Pwede palang gawing baril yan. I-convert lang, mga kaibigan. Pagkatapos matic, meron ka ng improvised shotgun. Hindi ba? Napakadelikado. Anyway, maraming salamat, Kabanderang kay Sir Gomez. Bandera Live Report. Magandang hapon kaya Lani Nifras Babera, kaya Merilina Kidong Salazar, mga kaibigan, at kay Sir Rayhan o kay Ukay dyan po sa bayan po ng Corona. Bandera Reports Afternoon. Alas 4:52 na po ng hapon, mga kabandera. At yan na po ang naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes, ika-6 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38. At inyo po diyang makasama yung ating pong Smile Station Manager, Kabanderang Ludi Bello. Maraming salamat. Magandang hapon. Bandera Reports Afternoon Edition.